Nang utusan ako ng sarili kong anak na si Sarah na mag-asikaso ng Pasko para sa 15 na kamag-anak ng kanyang asawa. Yun na ang pinakamatinding hiya. Sa tingin niya sa akin, isa akong kasambahay na walang pakialam sa sariling buhay. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, nagbayad ng utang at gastusin nilang umabot sa mahigit 900,000. Pero para sa kanila, wala akong dangal. Hindi nila alam, may lihim na yaman akong tinatago. Hindi ito pera, kundi isang trump card na magpapabago sa kanilang lahat. Bawiin ko ang aking dangal sa pamamagitan ng pagbiyahe sa Europe. Ituturo ko sa kanila ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung nakaramdam ka na ng walang utang na loob mula sa sarili mong pamilya, like at share. Kwentuhan mo ako sa baba. 15 tao, Sarah. At bakit ako ang kailangang umasikaso ng lahat? Tanong ni Eleonora habang mahigpit na hawak ang telepono hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sarah na parang isang pasaway na bata na nagtatantrums. Hay naku ma, kasi may libreng oras ka. Kami, maghapon nagtatrabaho. Bukod pa rito, masyadong maliit ang bahay ni Mark para i-host ang buong angkan nila. Ang iyo ang perpekto. May malaki kang dining room at maluwag na kusina. At aminin na natin, walang makakatalo sa luto mong lechon o Christmas ham. Ipinikit ni Eleonora ang kanyang mga mata at sumandal sa pader ng kanyang kusina. Ito ring kusina kung saan siya naghanda ng libu-libong pagkain para kay Sarah noong bata pa ito. Kung saan siya naghintay gabi-gabi pag-uwi ni Sarah mula sa mga party ng mga teenager. At kung saan siya umiyak ng tahimik pagkatapos ng libing ng kanyang asawa. Parang nakalimutan na ng kanyang anak kung sino ang ina at kung sino ang anak. Sarah, anak, hindi ako katulong mo. Ako ang nanay mo? Naku ma, huwag ka na magdrama. Isang simpleng hapunan lang ito ng pamilya. Bilhin mo na lang lahat at babayaran na lang kita pagkatapos. Nakausap na ni Mark ang mama niya, si Brenda, at siya ang magdadala ng mga dessert. Kailangan mo na lang asikasuhin ang main course, mga side dish, appetizer, at syempre, linisin ang bahay bago at pagkatapos. Alam mo na, yung pangkaraniwan. Yung pangkaraniwan. Naramdaman ni Eleonora na may mapait na tawa na umaakyat sa kanyang lalamunan. Kailan ba naging normal sa kanya ang maging alila ng sarili niyang pamilya? Kailan niya tinanggap na tratuhin na parang walang halaga ang kanyang oras, lakas at dignidad? At ma, isa pa pala, medyo pihikan sa pagkain ang pamilya ni Mark. Huwag masyadong maanghang, si Tita Carol bawal sa gluten, si Pinsan Mateo vegetarian. At ang lola ni Mark gusto well done na well done ang karne. Ay, at kailangan din pala namin ng red wine, pero huwag masyadong mahal kasi malaki-laki na rin ang gastos niyan. Tahimik si Eleonora, bawat salita ni Sarah ay parang sampal sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa Noche Buena. Ito ay isang buhay ng maliliit na kahihiyan na naipon na parang patak ng ulan hanggang sa naging bagyo. Ang 15 tao, sinabi ng natural na parang ang paghahanda ng pagkain para sa 15 na pihikang estranghero ay kasing dali lang ng pagpapakulo ng tubig. At ano ang gagawin mo, Sarah, habang nagluluto ako para sa buong angkan ng asawa mo? Naku ma, syempre tutulong ako. Ako, hindi ko alam. Ako na lang ang magsiset ng lamesa at magsisilbi ng mga inumin. Si Mark magiging abala sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya. Alam mo naman ang mga pagtitipon na ganyan. Naramdaman ni Eleonora na may nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ang puso niya, may mas malalim pa. Ito ang kanyang pasensya, ang kanyang walang hanggang kapasidad na magsabi ng oo. Ang kanyang pangangailangan na maging perpektong ina na hindi nagbibigay ng problema. Sa loob ng 22 taon, siya ang babae na lumutas sa lahat, umangkop sa lahat, nangumiti kahit bumagsak na ang kanyang mundo. Sarah, may tanong ako sa iyo. Kailan huling beses na inimbita ako ni Mark at ng pamilya niya sa kahit anong bagay? Kailan huling beses na tinrato nila ako na parang lola ng mga magiging anak nila at hindi bilang libreng katulong? Ma, huwag mo na namang simulan yan. Mahal na mahal ka nila. Kasi lang, alam mo naman si Mark, mailap sa mga ganong bagay. Mahiyain.
mahiyain. Si Mark na hindi kailanman nagkaroon ng problema na mangutang ng pera tuwing kailangan niyang ipaayos ang kotse niya. Si Mark na hindi kailanman nahiya na pabayaran kay Eleonora ang hapunan tuwing lumalabas silang apat. Si Mark na hindi kailanman nahiya na gamitin ang bahay niya bilang libreng hotel tuwing dumadalaw ang mga magulang niya mula sa probinsya. Sige Sarah, naiintindihan ko na. Ang boses ni Eleonora ay nagbago. Hindi na ito ang karaniwang boses ng ina na available at mapagbigay. Ito ay naging malamig, kalkulado at ibang-iba. Mukhang napansin ni Sarah dahil ang tono niya ay naging mas matamis at mapagmanipula. Ibig sabihin, oo ma, ikaw na ang bahala sa lahat? Pangako, magiging maganda ang Pasko at maaalala ng lahat kung gaano kakahusay magluto. Tumingin si Eleonora sa labas ng bintana ng kanyang kusina sa hardin na inalagaan niya sa loob ng ilang dekada, ang mga rosas na itinanim niya noong bata pa si Sarah. Ang lumang duyan na kinalampag niya ang apo niya, na ngayon ay nakatira na sa ibang lungsod at bihirang tumawag. Ang buo niyang mundo ay naging maliit, na uwi sa pagiging useful lang sa iba. Sarah, mahal ko, may balita ako sa'yo. Darating ang asawa mo at ang mga kamag-anak niya para sa Pasko. Perpekto. Dahil magbabakasyon ako, kaya ikaw na ang bahala sa lahat. Dahil hindi ako babysitter, lalong hindi ako empleyado. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabingi. Parang naririnig ni Eleonora ang panik na iniisip ng kanyang anak. Inilarawan niya ang maputlang mukha ni Sarah, ang mga matang ng lalaki sa takot sa posibilidad na siya mismo ang kailangang mag-organisa ng hapunan para sa 15 na tao. Ano? Ma, hindi ka seryoso. Biyahe? Saan? Kanino? Ma, kalokohan ito. Nakaplano na ang lahat. Nakaplano na ang lahat mo, Sarah, nang hindi mo man lang ako tinatanong kung gusto kong maging bahagi ng mga planong iyan. Ibinaba ni Eleonora ang telepono nang nanginginig ang mga kamay at tinitigan ng receiver na parang isang kakaibang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nagsabi siya ng hindi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naglagay siya ng limitasyon. At ang pakiramdam ay kasing nakakatakot at kasing nakakapagpalaya. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa sala niya kung saan nakatingin sa kanya ang mga litrato ng kanyang buhay mula sa mga estante. Nandoon si Sarah noong may mataong gulang pa lang na nakasuot ng pink na polka dot na damit, na nakangiti ng walang ngipin sa hardin. Nandoon ang kanyang yumaong asawa, si Roberto, gwapo at bata pa na nakasuot ng kanyang uniforme sa militar bago sila hampasin ng buhay ng mga bayarin, sakit at pagkabigo. May mga litrato ng mga unang Pasko ni Sarah noong naniniwala si Eleonora na ang pagiging ina lang ang kailangan niya para maging masaya. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Kailan ba siya tumigil na maging si Eleonora, ang babae na may sariling pangarap at gusto, at naging simpleng nanay ni Sarah na lang? Naalala niya ang araw na namatay si Roberto, 30 taon na ang nakalipas. Si Sarah, 15 taong gulang pa lang at nangako si Eleonora sa sarili niya na siya ang magiging ama at ina, na hinding-hindi magkukulang ang kanyang anak sa kahit anong bagay at tinupad niya ang pangakong iyon. Nagtatrabaho siya ng double shift sa pabrika hanggang sa kumapal ang kanyang mga kamay at nanakuba ang kanyang balikat. Ibinenta niya ang kanyang alahas sa kasal para ipambayad sa kolehiyo ni Sarah. Tinalikuran niya ang posibilidad na umibig ulit dahil kailangan ni Sarah ng stability. Nilunok niya ang kanyang kalungkutan sa loob ng 30 taon dahil ang kanyang anak ang pinakamahalaga. Nang ikasal si Sarah kay Mark, 5 taon na ang nakalipas, naisip ni Eleonora na sa wakas ay maaari na siyang mamuhay para sa sarili niya, na ang kanyang anak na adult na at established ay hindi na kailangan ng marami mula sa kanya. Ang naivete niya talaga. Ang unang pabor ay dumating 2 buwan pagkatapos ng kasal. Ma, maaari mo ba kaming pautangin ng 120,000 para sa down payment ng kotse ni Mark? Babayaran ka namin sa susunod na buwan. Ang susunod na buwan ay hindi kailanman dumating, pero mas marami pang pabor ang dumating. Ma,
maaari mo bang bantayan ang bahay habang naga-late honeymoon kami sa Cancun? Ma, maaari mo bang i-host ang mga magulang ni Mark tuwing dumadalaw sila? Masyadong maliit ang bahay namin. At si Eleonora, laging nagsasabi ng oo, laging nakangiti, laging available. Naglakad siya patungo sa kanyang silid-tulugan at binuksan ang nightstand drawer kung saan niya itinago ang kanyang mahahalagang dokumento. Nandoon ang notebook kung saan niya itinala ang lahat ng gastos ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, nagtago siya ng detalyadong record, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa ugali ng isang nagtatrabahong babae na alam ang halaga ng bawat sentimo. Ang mga numero ay tumama sa kanya na parang suntok sa tiyan. Sa huling 5 taon, gumastos siya ng mahigit 900,000 para kina Sarah at Mark. 900,000 na nagmula sa kanyang pensyon, sa savings niya, sa pera na inipon niya para sa sarili niyang gastusin sa medisina pagtanda niya. Hapunan sa kaarawan ni Mark, 500. Pag-aayos ng kotse ni Sarah, 45,000. Pamimili ng Noche Buena para sa buong pamilya, 60,000. Mga flight ni na Sarah at Mark para dumalaw sa in-laws, 35,000. Renta ni Sarah nung nawalan ng trabaho si Mark, 70,000 sa loob ng 3 buwan. At hindi kailanman, ni isang beses, tinanong nila kung kumusta siya, kung may kailangan ba siya, kung may sapat ba siyang pera para sa mga gamot niya, o para ipaayos ang tumutulong bubong na pinapalampas na niya sa loob ng 2 taon dahil mas gusto niyang unahin ang mga emerhensya ni Sarah. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan niya ang sarili niya na umiyak. Hindi siya umiyak dahil sa kalungkutan. Umiyak siya dahil sa galit. Galit kay Sarah dahil hindi siya pinahahalagahan. Galit kay Mark dahil trinato siya na parang libreng katulong, pero higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil hinayaan niya itong mangyari. Nagring ang telepono. Si Sarah na naman. Ma, pakiusap, hindi mo ito magagawa sa akin. Sinabi ko na kay Mark na ikaw ang magluluto. Inimbita na niya ang buong pamilya niya. Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung paano magluto para sa napakaraming tao. Matuto, sagot ni Eleonora nang may kalmadong hindi niya alam na taglay niya. Ma, kalokohan ito. I-cancel mo na ang biyaheng yan. Saan ka pupunta ng mag-isa? Sa anong pera? Maging makatotohanan tayo. Hindi ka na pwedeng magbiyahe ng mag-isa sa edad mo, sa edad niya. Na parang ang pagiging 72 ay automatikong ginawa siyang isang lumpo na kailangan ng permiso para gumawa ng sarili niyang desisyon. Na parang ang pagiging lola ay nagpilit sa kanya na talikuran ng habang buhay ang pagiging babae na may sarili niyang gusto. Sarah, may sapat akong pera para magbiyahe. Ang parehong pera na ginagastos ko sa inyo sa loob ng maraming taon. Ano ang sinasabi mo? Hindi naman kami humihingi sa iyo ng pera. Ang kasinungalingan ay napakalinaw na naramdaman ni Eleonora na nasusuka siya. Nakalimutan ba talaga ni Sarah ang lahat ng utang na hindi niya kailanman binayaran? O nagpasya lang siya na hindi ito nabibilang dahil nagmula ito sa kanyang ina? Sarah, nasa akin ang lahat ng resibo, lahat ng patunay. Bawat sentimo na ginastos ko sa inyo sa loob ng 5 taon ay nakadokumento. Katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Sarah mas maliit, mas walang katiyakan. Ma, iyan, iba yan. Pamilya tayo, nagtutulungan ng pamilya. Tama ka, mahal ko, nagtutulungan ng pamilya. Kailan huling beses na tinulungan mo ako? Mas mahabang katahimikan. Alam ni Eleonora na desperadong naghahanap si Sarah sa isip niya, sinusubukang maalala ang anumang kilos ng pagkabukas palad sa kanyang ina. Hindi niya ito mahahanap dahil hindi ito umiiral. Lagi akong nandito para sa iyo, ma. Lagi kitang tinatawagan. Tinatatwagan mo ako kapag may kailangan ka. May pagkakaiba doon. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Tumayo si Eleonora at naglakad papunta sa kanyang bintana, tinitingnan ang kalye kung saan siya nanirahan sa loob ng 40 taon. Ang parehong kalye kung saan niya pinalaki si Sarah, kung saan niya pinagluksaan ang pagkamatay ni Roberto, kung saan siya tumanda, naghihintay na tratuhin siya ng may respeto na karapat-dapat sa kanya.
Bukas, pupunta ako sa travel agency, sabi niya sa wakas. At kailangan mong humanap ng solusyon para sa sarili mo. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Eleonora. Nakatihaya siya, nakatingin sa kisame ng kanyang silid tulugan, nakikinig sa pamilyar na tunog ng kanyang bahay, ang pag-ingay ng lumang refrigerator, ang patuloy na pagtulo mula sa banyo na hindi niya kailanman inayos dahil laging may mas kailangang bayaran, ang pag-ingay ng mga lumang kahoy na tumitira sa paglipas ng mga taon. Nang 3:00 ng umaga, tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Nagtimpla siya ng isang tasa ng chamomile tea, ang parehong ginagawa niya kay Sarah noong bata pa ito at nagkakabangungot. Ang nakakatawa ay, ngayon, siya na ang nagkakabangungot. Pero ang kanyang mga bangungot ay totoo at may mga pangalan. Ang mga ito ay tinatawag na kawalang utang na loob, emosyonal na pang-aabuso, at ang nakakatakot na pakiramdam ng pagsasayang ng 30 taon ng kanyang buhay sa pagiging taong kailangan ng lahat pero walang nagpapahalaga. Umupo siya sa lamesa ng kusina kasama ang kanyang umuusok na tasa at nagsimulang maalala. Hindi ang matatamis na alaala na pinakain niya sa loob ng maraming taon, kundi ang iba, ang mga inilibing niya ng malalim dahil masyadong masakit. Naalala niya ang unang pagkakataon na pinakaramdam siya ni Sarah na maliit siya. 30 taon na ang nakalipas sa baby shower ng kapitbahay niya. Dumating si Sarah nang huli na gaya ng dati at nang may nagkomento kung gaano kaganda si Eleonora sa bago niyang damit, sinabi ni Sarah, "Ay, oo, bumili si Mama ng bagong damit. Sana lang, hindi siya masyadong gumastos, alam mo na ang mga matatanda pagdating sa pera." Mga matatanda na parang ang pagiging matanda ay kasing kahulugan ng pagiging iresponsable. Na parang ang 72 taon niya ng karanasan sa pagtatrabaho at paghawak ng pera ay walang halaga kumpara sa 21 taon ni Sarah na namuhay mula sa pabor hanggang sa pabor. Naalala niya ang araw na kumain si Mark sa bahay niya sa unang pagkakataon noong nagsisimula pa lang silang mag-date ni Sarah. Nagluto si Eleonora ng ilang oras. Manok at green sauce, saffron rice, refried beans, handmade tortillas, 3 iba't ibang uri ng salsa. Kumain si Mark nang hindi tumitingin mula sa kanyang plato nang walang pasasalamat o masarap ito. Sa huli, umutot siya ng malakas at sinabi, "Ayos lang." Pero ang mama ko, si Brenda, mas maraming sili ang nilalagay niya. Tumawa si Sarah. Ang sarili niyang anak ay tumawa sa pangiinsulto sa kanyang ina. Naalala niya ang lahat ng Pasko kung saan siya nagluto para sa 10, 12, 15 tao para sa pamilya ni Mark habang sila ay nakaupo sa kanyang sala, nanonood ng telebisyon at pinupuna ang lahat. Masyadong malamig ang bahay, masyadong malakas ang musika, masyadong simple ang mga dekorasyon at hindi kailanman ipinagtanggol ni Sarah ang kanyang ina. Hindi kailanman. Naalala niya ang araw na kailangan niyang pumunta sa emergency room dahil malalim ang hiwa ng kanyang kamay habang nagluluto para sa kaarawan ni Mark. Dumating si Sarah sa ospital 2 oras pagkatapos, hindi dahil abala siya, kundi dahil nasa beauty salon siya. "Ay ma, kailangan ba ang lahat ng dramang yan? Ilang tahi lang yan." Ilang tahi lang. Na parang ang sakit ng kanyang ina ay laging isang bagay na walang kabuluhan. Naalala niya noong ibinenta niya ang engagement ring ni Roberto, ang tanging mahalagang alaala niya ng kanyang yumaong asawa, para pautangin si Sarah ng 180,000 noong nawalan ng trabaho si Mark. Nangako si Sarah na babayaran siya sa loob ng 3 buwan. 2 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang oras na nagkasakit siya ng trangkaso sa loob ng 1 linggo. Napakasama ng pakiramdam na halos hindi na siya makabangon sa kama. At hindi siya binisita ni Sarah ni 1 beses man lang. Pero sa parehong araw na guminhawa ang pakiramdam niya, tinawagan siya ni Sarah para hilingin na diligan ang mga halaman sa bahay nila dahil aalis sila para sa isang romantikong weekend getaway. At naalala niya nang may kalinawan na nakagulat sa kanya ang eksaktong sandali kung kailan siya tumigil na maging isang tao upang maging isang function. Ito ay ang araw ng libing ni Tita Helena, ang kapatid ni Roberto.
Umiiyak si Eleonora dahil sobra niyang namimiss ang kanyang bayaw kung kanino siya nagbahagi ng napakaraming taon ng mga confession at tawanan. Lumapit si Sarah pero hindi para aliwin siya. Lumapit siya para bumulong sa kanyang tenga. Ma, tumigil ka na sa pag-iyak. Iisipin ng mga tao na overreacting ka. Bukod pa rito, kailangan kong kunin mo ang damit ko bukas ng maaga mula sa dry cleaner. Kailangan kong pumunta ka. Hindi. Maaari mo ba or may mind ka ba? Kailangan kong pumunta ka, tulad ng sinasabi sa isang empleyado. Ang kanyang tsaa ay lumamig sa kanyang mga kamay, pero hindi napansin ni Eleonora. Masyado siyang abala sa pag-intindi ng 30 taon ng maliliit na pagkamatay, maliliit na kahihiyan, mga sandali kung saan niya nilunok ang kanyang dignidad para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Nagring ulit ang telepono. 4 na ng umaga. Ma, gising ka ba? Hindi ako makatulog sa kaiisip nito. Galit na galit si Mark sa akin. Sabi niya, paano ko aayusin ang hapunan? Nakabili na ang mga magulang niya ng plane ticket. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ang boses ni Sarah ay parang desperado, pero hindi na naramdaman ni Eleonora ang automatikong pagnanais na iligtas siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mga problema ng kanyang anak ay parang mga problemang nilikha ng kanyang anak at kaya ng kanyang anak na lutasin. Sarah, 4 na ng umaga. Alam ko, pero hindi talaga ako makatulog. Ma, pakiusap, maging makatuwiran tayo. Makakahanap tayo ng solusyon. Paano kung ako ang magbayad ng lahat ng sangkap? Paano kung mas tutulungan kita sa kusina? Na parang ang problema ay ang dami ng tulong at hindi ang fundamental na katotohanan na plinano nila na gamitin ang kanyang bahay, oras, lakas at pera nang hindi man lang nagtatanong kung sumasang-ayon siya. Sarah, napakasimple ng solusyon. Maghapunan kayo sa bahay ninyo. Pero masyadong maliit ang bahay namin. Kung gayon, magrenta ng hall. Nagkakahalaga iyan ng pera. At ang oras ko, ang bahay ko, at ang trabaho ko ay walang halaga, ganun ba? Katahimikan. Isang mahaba, mabigat na katahimikan na nagtataglay ng 30 taon ng mga hindi nasabing katotohanan. Ma, hindi ko alam kung ano ang problema mo nitong mga nakaraang araw. Nagiging kakaiba ka. Nagiging napaka-selfish. Selfish. Ang salitang naririnig ng bawat babae na naglalakas loob na maglagay ng limitasyon, maaga o huli. Ang salitang ginagamit para pakiramdam ng mga babae ay nagkasala sila dahil may sarili silang pangangailangan. Sarah, ibababa ko na ang telepono at huwag mo na akong tawagan ulit hanggang sa nakakita ka ng solusyon na hindi ako ang kasama. Ma, ibinaba ni Eleonora ang telepono at inalis ito sa saksakan. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamaganda na narinig niya sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nagising si Eleonora na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa una, naisip niya na pagkabalisa ito, pero pagkatapos ng ilang minuto, napagtanto niya na ito ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang dekada. Kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, hindi niya kailangang magtaka kung ano ang kailangan ni Sarah, kung anong problema ang kailangan niyang lutasin, kung anong sakripisyo ang kailangan niyang gawin. Nagbihis siya ng maingat, pinili ang kanyang paboritong cream blouse, ang isa na laging pinupunan ni Sarah na sinasabing nagpapatingin sa kanya na masyadong matanda. Nagsuklay siya sa harap ng salamin at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang tiningnan niya ang sarili niya, hindi para hanapin ang mga kulubot o gray hair para itago, kundi para kilalanin ang sarili niya. Nandoon si Eleonora, 72 taong gulang, balo, ina, pero higit sa lahat, isang babae. Naglakad siya patungo sa bayan nang may matatag na mga hakbang. Bawat block na tinakpan niya ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Ang travel agency ay nasa Main Street sa pagitan ng Botica kung saan siya bumibili ng kanyang mga gamot at ang panaderya kung saan siya bumibili ng tinapay araw-araw sa loob ng 40 taon. Magandang umaga, ma'am. Paano po ako makakatulong sa inyo? Ang batang babae sa likod ng counter na nagngangalang Emily ay may tunay ng ngiti,
hindi ang pilit ng ngiti na natutunan ni Eleonora na kilalanin sa mga taong nakikita lang siya bilang lola ng isang tao. Gusto kong magbiyahe para sa Pasko. Napakaganda. May destinasyon ba kayong nasa isip? Magbiyahe po ba kayo kasama ang pamilya? Mag-isa ako at gusto kong pumunta sa pinakamalayong lugar mula rito. Si Emily ay hindi nagpakita ng pagkagulat o awa. Binuksan lang niya ang kanyang computer at nagsimulang ipakita ang mga opsyon. Mayroon kaming magagandang package para sa mga solo traveler. Interesado ba kayo sa mga beach, bundok, makasaysayang lungsod? Tiningnan ni Eleonora ang mga litrato na ipinakita ni Emily. Mga puting buhangin sa Cancun, mga snowy mountains sa Switzerland, mga cobblestone streets sa Spain. Sa loob ng maraming taon, nakita lang niya ang mga lugar na ito sa mga magasin na binubuklat niya sa waiting room ng doktor. Iniisip na ang mga ito ay pangarap para sa ibang tao, para sa mga taong may karapatan na maging masaya. Magkano po ang balak ninyong gastusin? Tanong ni Emily nang mahinahon. Naisip ni Eleonora ang 900,000 na nakadokumento sa kanyang notebook. 900,000 na ibinigay niya nang hindi nag-iisip, nang hindi humihingi ng anumang kapalit, naniniwala na ang pag-ibig ay binibili ng sakripisyo. Mayroon akong 300,000, sabi niya. At habang sinasabi niya ito, napagtanto niya na ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na pinag-uusapan niya ang pera niya, hindi ang pera na kailangan niyang itabi para sa mga emerhensya ni Sarah. Ngumiti si Emily ng mas malawak. Sa 300,000, maaari tayong gumawa ng isang hindi kapanipaniwala. Paano ang isang tour sa Spain at Italy? 3 linggo, bibisitahin ang Madrid, Barcelona, Rome, Florence, mga hotel na may kasaysayan, kasama ang pagkain, mga guide na nagsasalita ng Ingles. Ito ay perpekto para sa isang taong gustong tuklasin ulit ang sarili. Tuklasin ulit ang sarili. Ang salita ay tumunog sa dibdib ni Eleonora na parang isang kampana. Kailan huling beses na gumawa siya ng isang bagay para lang tuklasin ulit ang sarili niya? Interesado ako. Kailan ang aalis? Meron kaming aalis sa Disyembre 20. Babalik po kayo sa Enero 10. Eksakto sa panahon ng Kapaskuhan. Eksakto sa oras na inaasahan ni Sarah na nagluluto siya para sa 15 estranghero sa sarili niyang bahay. Napaka-perpekto ng irony na muntik nang tumawa si Eleonora. Kailangan mo po bang pag-isipan? Tanong ni Emily. Hindi, sagot ni Eleonora nang walang pag-aatubili. Gusto kong i-book ang biyaheng iyan ngayon na. Habang inihahanda ni Emily ang mga dokumento, naramdaman ni Eleonora ang pinaghalong takot at euphoria. Ito ang pinaka-impulsive na desisyon na nagawa niya, pero ito rin ang pinakamakatuwiran. Sa unang pagkakataon, pinipili niya ang sarili niyang kaligayahan higit sa inaasahan ng iba. Kailangan ko po ng kopya ng passport ninyo at isang credit card para sa deposit, sabi ni Emily. Kinuha ni Eleonora ang kanyang passport mula sa kanyang purse. Ito ay valid dahil ni-renew niya ito noong nakaraang taon nang may lihim na pag-asa na balang araw ay gagamitin niya ito. Tinawanan siya ni Sarah nang malaman niya. Bakit ka nagre-renew ng passport mo, ma? San ka pupunta? Sa Spain at Italy, naisip ni Eleonora nang may ngiti. Pupunta ako sa Spain at Italy. Nang umalis siya sa travel agency na may hawak na tiket, naramdaman niya na parang ibang babae siya. Hindi lang ito ang biyahe. Ito ay ang kinakatawan ng biyahe, ang desisyon na mamuhay para sa sarili niya. Nag-ring ang cellphone niya. Ito ay isang mensahe mula kay Sarah. Ma, sabi ni Mark, kung hindi mo i-cancel ang kalokohang biyaheng yan, sasabihin niya sa buong pamilya nila na selfish ka at sinira mo ang Pasko. Iyan ba ang gusto mo? Binasa ni Eleonora ang mensahe ng 2 beses. Ang unang beses nang may lumang instinct ng panik at pagkakasala. Ang pangalawang beses nang may bagong malamig na kalinawan. Si Mark na hindi kailanman nagtrabaho ng higit sa IX na buwan ng tuloy-tuloy. Si Mark na nanirahan sa kanyang bahay sa loob ng 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta. Si Mark na kumakain ng kanyang pagkain, gumagamit ng kanyang kuryente, kanyang tubig, kanyang internet,
At ngayon ay may lakas ng loob na tawagin siyang selfish. Nag-type siya ng isang malinaw na tugon. Sabihin mo kay Mark na sabihin niya sa pamilya niya ang gusto niya. Nasa Europe ako, kaya hindi ko siya maririnig. Agad na dumating ang tugon. Europe? Baliw ka ba? Sa anong pera? Sa pera ko, isinulat ni Eleonora, at pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, idinagdag niya, ang parehong pera na ginagastos ko sa inyo sa loob ng maraming taon. Agad na nag-umpisa ang telepono niya na mag-ring. Tumatawag si Sarah. Tiningnan ni Eleonora ang screen. Nakita ang pangalan ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagpa siya siyang huwag sagutin. Pinatay niya ang telepono at inilagay ito sa kanyang purse. May mas mahahalaga siyang gagawin kaysa makinig sa mga paninisi at manipulasyon. Kailangan niyang bumili ng luggage. Kailangan niyang tingnan kung anong damit ang dadalhin sa Europe sa Disyembre. Kailangan niyang simulan ang pamumuhay na ipinagpaliban niya sa loob ng 72 taon. Habang naglalakad siya patungo sa tindahan ng luggage, naramdaman ni Eleonora na gumagaan ang pakiramdam sa bawat hakbang. Parang nagdadala siya ng isang hindi nakikitang backpack na puno ng mga bato sa loob ng ilang dekada at sa wakas ay inalis niya ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 na taon, may inaasahan siyang mangyayari at wala itong kinalaman sa pagpapasaya sa ibang tao. Sa susunod na 3 araw, pinatay ni Eleonora ang kanyang telepono. Hindi dahil takot siya sa mga tawag ni Sarah, kundi dahil may natuklasan siyang kahanga-hanga. Katahimikan. Ang katahimikan nang hindi na kailangang ipaliwanag ang kanyang mga desisyon sa sinuman. Ang katahimikan nang hindi na kailangang bigyang katwiran kung bakit karapat-dapat siyang maging masaya. Ginugol niya ang mga araw na iyon sa paghahanda para sa kanyang biyahe na parang isang teenager na naghahanda para sa kanyang unang date. Bumili siya ng isang bagong maleta, wine red, elegante at praktikal. Bumili siya ng damit na hindi niya kailanman naglakas loob na suotin, isang stylish beige coat na nagpapatingin sa kanya na sophisticated, maliwanag na kulay na scarves, komportable pero magagandang sapatos para sa paglalakad sa mga kalye ng Europe. Sa bookstore sa bayan, bumili siya ng guide sa Spain at Italy at gumugol ng maraming oras sa pag-aaral ng mga mapa. Minarkahan ang mga lugar na gusto niyang bisitahin. Ang Prado Museum sa Madrid, kung saan niya makikita sa unang pagkakataon ang mga pintura na hinangaan niya sa mga libro sa loob ng maraming taon. Ang Sagrada Familia sa Barcelona, ang imposibleng simbahan na parang galing sa panaginip. Ang Colosseum sa Rome, kung saan niya iisipin ang buhay ng mga tao na nabuhay 2,000 taon na ang nakalipas, ang mga kanal ng Venice, kung saan siya magkakape habang pinapanood ang pagdaan ng mga gondola. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, may sarili siyang plaplano, isang bagay na hindi kasama ang well-being ng sinuman, kundi ang sarili niya. Nang ika-4 na araw, nagpa siya siyang buksan ang kanyang telepono. Mayroon siyang 47 missed calls mula kay Sarah, 12 voice message, at 23 text message. Binasa niya ang lahat ng may kalmadong nagulat sa sarili niya. Ma, sagutin mo ang telepono. Ma, kalokohan ito. Kumikilos ka na parang bata. Sabi ni Mark, kung hindi ka magbabago ng isip, kailangan nating humanap ng ibang solusyon. Ma, nakabili na ang pamilya ni Mark ng plane ticket. Hindi mo pwedeng sirain ang Pasko ng napakaraming tao. Dismayado ako sa iyo. Hindi ko inakala na magiging ganoon ka ka-selfish. Ma, pakiusap. Kailangan kita, kailangan. Ang mga mensahe ay sumunod sa parehong pattern. Una, galit, pagkatapos emosyonal na blackmail, pagkatapos pagiging biktima. Parang nagbabasa ng isang manual tungkol sa psikolohikal na manipulasyon. Ang pinakamalungkot ay, sa loob ng maraming taon, ang manual na iyon ay gumana ng perpekto sa kanya, pero hindi na ngayon. Diniyal niya ang numero ng kanyang kaibigan na si Tia Beatriz, ang tanging tao na kilala niya na laging nagsalita sa kanya ng tapat, kahit na masakit ang katapatan na iyon. Eleonora, saan ka na ba? Tumawag si Sarah kahapon. Tinatanong kung alam ko kung nasaan ka. Hysterical ang boses niya. B, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Nagkita sila sa corner cafe,
ang parehong lugar kung saan sila nagkikita minsan sa isang linggo sa loob ng huling 10 taon. Si Tia Beatriz, 74, ay ang direkta at walang filter na babae na siya sa buong buhay niya. Siya ay nabalo sa parehong taon ni Eleonora, pero kumuha ng ibang landas. Natuto siyang magmaneho, kumuha ng klase sa pagpipinta, nagbiyahe kasama ang mga tour group at nagkaroon pa ng ilang discreet romance. Iba ang hitsura mo, ang unang sinabi ni Tia Beatriz nang makita siya. Mas kamukha mo ang sarili mo. Sinabi ni Eleonora ang lahat. Ang tawag ni Sarah, ang demand na mag-organisa ng hapunan para sa 50 na tao, ang kanyang pagtanggi, ang biyahe sa Europe na nibook niya. Nakikinig si Tia Beatriz nang hindi nag-i-interject, tumatango paminsan-minsan hanggang sa matapos si Eleonora. At, ano ang iniisip mo? Tanong ni Eleonora. Nagiging selfish ba ako? Tumawa si Tia Beatriz, isang tawa na parang tunog ng mga jingle bell. Naku, Eleonora, alam mo ba kung ilang taon na akong naghihintay na magkaroon ka ng ganitong pag-uusap sa sarili mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Nakita ko kung paano ka trinato ni Sarah sa loob ng maraming taon. Nakita ko kung paano mo hinayaan ang sarili mo na tratuhin. At tuwing susubukan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, ipinagtatanggol mo siya. Pero anak ko siya, B. Pero dumadaan siya sa mahirap na panahon. Pero kapag ikaw ay isang ina, pamilyar ba? Naramdaman ni Eleonora na namumula ang kanyang pisngi. Oo, pamilyar iyon. Ginagamit niya ang parehong mga excuse sa loob ng maraming taon para bigyang katwiran ang hindi mapagtatanggol. B. Sa tingin mo ba masama akong ina dahil magbiyahe ako para sa Pasko? Sa tingin ko, isa kang babae na sa wakas ay natututo na ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mabuting ina at pagiging kapaki-pakinabang na ina. Ang isang mabuting ina ay nagtuturo sa kanyang mga anak na maging independent, responsable, at mapagpasalamat. Ang isang kapaki-pakinabang na ina ay ginagawa ang lahat para sa kanyang mga anak hanggang sa nakalimutan na nila kung paano gawin ang mga bagay para sa sarili nila. Ang mga salita ni Tia Beatriz ay parang patak ng ulan sa tuyong lupa. Si Eleonora ay naging isang kapaki-pakinabang na ina, hindi isang mabuting ina. Nilutas niya ang lahat ng problema ni Sarah hanggang sa nawalan si Sarah ng kakayahan na lutasin ang sarili niyang problema. Nagbigay siya ng napakaraming unconditional love na natuto si Sarah na balewalain ito. Pero hindi ba dapat laging available ang isang ina para sa kanyang mga anak? Eleonora, si Sarah ay 33 taong gulang, hindi siya bata. Siya ay isang adult na babae na kasal at may sariling tahanan. Kung sa edad na 33, hindi niya kayang mag-organisa ng Noche Buena nang hindi ginagawa ng kanyang mama ang lahat, hindi ikaw ang problema. Ang problema ay hindi mo kailanman itinuro sa kanya na kaya niyang gawin ito sa sarili niya. Pero pagkatapos mamatay ni Roberto, gusto kong gawin ang lahat para sa kanya. At ayos lang yan noong 15 taong gulang pa lang siya. Pero nagpatuloy ka sa pagiging lahat sa kanya noong siya ay 20 at 25 at 30. At ngayon, naniniwala siya na iyon ang trabaho mo, na ikaw ay umiiral para lutasin ang kanyang mga problema. Tahimik si Eleonora, iniintindi ang mga salita ng kanyang kaibigan. Masakit na kilalanin na marahil ay minahal niya si Sarah sa maling paraan, na sa pagsubok na protektahan siya mula sa lahat, ginawa niya itong walang kakayahan na protektahan ang sarili niya. B. Ano ang gagawin ko kung hindi na niya ako kausapin ulit? Kung gayon, matutuklasan mo kung mahal ka ba talaga niya o kung mahal lang niya ang ginagawa mo para sa kanya. Ang katotohanan ay simple at kahila-hilakbot. Sa loob ng maraming taon, nalito si Eleonora sa pagiging necessary at sa pagiging mahal. Naniniwala siya na hanggat kailangan siya ni Sarah, mamahalin siya nito. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating ng may listahan ng mga kinakailangan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakondisyon sa usefulness. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Tanong ni Tia Beatriz. Na hindi talaga alam ni Sarah kung sino ka. Ang alam lang niya ay ang version mo na lumulutas ng problema at nagbibigay ng pera. Hindi niya kilala si Eleonora, ang babae,
ang may sariling pangarap at karapat-dapat sa respeto. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Eleonora na umiyak. Pero hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. May nakakita sa kanya. May nakaintindi na higit pa siya sa isang maternal function. Pumunta ka sa Europe, sabi ni Tia Beatriz, hinawakan ang kanyang kamay. Pumunta ka at tuklasin ulit kung sino ka kapag hindi ka nanay ng ibang tao. Kinabukasan, nagpasya si Eleonora na oras na para harapin ang sitwasyon ng direkta. Hindi siya pwedeng pumunta sa Europe nang may bigat ng isang undeclared war. Kailangan niyang kausapin si Sarah ng face-to-face sa huling pagkakataon para itatag ang mga limitasyon ng definitively. Binuksan niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ng kanyang anak. "Ma, sa wakas, saan ka na ba? Nag-alala ako ng sobra." Sabi ni Mark, "Baka nauntog ka at kaya ka kumikilos ng kakaiba." Nandoon na naman yon. Ang peking pag-aalala na agad na sinundan ng isang paliwanag na nagpapakita sa kanya na parang isang ulyanin na matanda. Si Mark, syempre, ay may teorya sa medisina tungkol sa kanyang pag-uugali. Si Mark na hindi kailanman nagpakita ng tunay na pag-aalala sa kanyang well-being. "Sarah, kailangan mong pumunta sa bahay ko. Kailangan nating mag-usap." Pag-usapan ng tungkol sa pagkansela ng kalokohang biyahe na iyan at pag-aayos ng Noche Buena na parang adult? Pumunta ka ng 3 ng hapon at mag-isa ka. Mag-isa? Bakit? Gusto ka ring kausapin ni Mark. Sabi niya, kailangan mong intindihin ang katotohanan ng sitwasyon. Ang katotohanan ng sitwasyon. Ayon kay Mark, ang lalaki na nanirahan sa kanyang bahay sa loob ng 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta, gusto na ngayon ipaliwanag ang katotohanan sa kanya. "Sarah, pumunta ka ng mag-isa o huwag na kayong pumunta pareho. Hindi ako makikipagnegosasyon dito." Pumasok si Sarah nang may tingin ng inis, na parang isang teenager na pinarusahan ng hindi makatarungan. Umupo siya sa sofa nang nakakrus ang mga braso, naglalabas ng galit. "Ma, kailangan itong tumigil. Kumikilos ka na parang isang spoiled na bata. Pinag-uusapan ka na ng buong pamilya." "Anong pamilya, Sarah? Ang pamilya ni Mark na hindi ako kailanman inimbita sa anumang bagay? Ang pamilya na kilala lang ako bilang ang babae na nagluluto ng libre para sa mga pagtitipon nila? Hindi iyan totoo. Mahal na mahal ka nila." "Kailan huling beses na may nagtanong sa kanila kung kumusta ako? Kailan huling beses na dinalhan nila ako ng regalo o inimbita ako na kumain o tumawag lang sa akin para magkwentuhan?" Binuksan ni Sarah ang kanyang bibig para sumagot, pero nanatiling tahimik. Alam nilang dalawa ang sagot. Hindi kailanman. "Sarah, sa loob ng 7 taon, ako ang hindi binabayarang katulong ng pamilya ng asawa mo. At sa loob ng 5 taon, ayos lang iyan sa'yo. Hindi iyan totoo. Lagi ka naming trinato." "Ano, Sarah? Lagi mo ba akong trinato ng may respeto? Laging isinasaalang-alang ang aking nararamdaman? Laging pinahahalagahan ang aking oras?" Tumayo si Eleonora at kinuha ang kanyang expense notebook. Inilagay niya ito sa coffee table, binuksan sa pahina kung saan niya ginawa ang kabuuan. 900,000. Iyan ang ginastos ko sa inyo sa loob ng 10 taon. Pera na nagmula sa pensyon ko, sa savings ko, sa pera na dapat ay iniipon ko para sa aking pagtanda. Tiningnan ni Sarah ang mga numero nang nanlalaki ang mga mata. "Ma, hindi ka naman namin hiniling na itala ang lahat." "Tama ka, hindi mo ako hiniling na itala. Hindi mo rin ako hininga ng permiso bago gastusin ang pera ko. Inakala mo lang na available ito sa iyo. Pero pamilya tayo. Nagtutulungan ang pamilya. Sabihin mo sa akin, Sarah, paano mo ako tinulungan sa loob ng 10 taong ito?" Katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim na maririnig mo ang pagtiklop ng orasan sa dingding sa kusina. "Ako, lagi akong nandito kapag kailangan mo ako." "Kailan ba kita kinailangan, Sarah? Magbigay ka ng isang halimbawa." Mas mahabang katahimikan. Desperadong naghahanap si Sarah sa kanyang alaala ng isang oras kung kailan siya nagbigay sa halip na tumanggap. "Noong nagkasakit ka. Noong nagkasakit ako ng trangkaso noong nakaraang taon. Hindi mo ako binisita ni isang beses man lang.
Nalaman ko pagkatapos na nasa spa ka kasama ang mga kaibigan ni Mark. Namula ang pisngi ni Sarah. Kasi lang, hindi ko alam na ganun ka kasama ang pakiramdam. Nagpadala ako sa iyo ng 3 mensahe na nagsasabing masama ang pakiramdam ko. Hindi ka kailanman sumagot. Ma, hindi mo pwedeng punahin ang bawat maliit na bagay. Hindi sila maliliit na bagay, Sarah. Sila ay 30 taon ng maliliit na bagay na naipon dito, sa isang relasyon kung saan ako ang nagbibigay ng lahat at ikaw ang tumatanggap ng lahat. At sa araw na magpasya akong maglagay ng limitasyon, ako ang masama. Nagsimulang umiyak si Sarah. Hindi ang tunay na iyak ng isang taong nakaintindi ng pinsalang ginawa nila, kundi ang mapagmanipulang iyak ng isang taong alam na gumagana ang luha noon. Ma, hindi ka pwedeng umalis para sa Pasko. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng mag-isa sa problemang ito. Sarah, ikaw ang lumikha ng problemang ito. Sinabi mo sa pamilya ni Mark na ako ang magluluto nang hindi mo ako tinatanong. Inakala mo na ang bahay ko, oras ko at pera ko ay available sa iyo. Hindi ito ang problema ko na lutasin. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano magluto para sa napakaraming tao. Matuto, mag-hire ng catering service, mag-order ng pagkain. May 100 solusyon na hindi ako ang kasama. Nagkakahalaga iyan ng pera. At ang trabaho ko ay walang halaga, ganoon ba? Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at nagbago ng taktik. Ma, kung gagawin mo ito, magiging galit na galit sa akin si Mark. Sabi niya, kung hindi maramdaman ng pamilya niya na welcome sila, ako ang may kasalanan. Kung gayon, marahil oras na para matuto si Mark na lutasin ang sarili niyang problema sa pamilya sa halip na i-delegate ang mga ito sa kanyang biyenan. Hindi mo pwedeng kausapin ang asawa ko ng ganyan. Maari at gagawin ko. Si Mark ay isang 35 taong gulang na lalaki na hindi kailanman nag-organisa ng isang family gathering sa kanyang buhay dahil laging may mga babae na gumagawa nito para sa kanya. Una, ang mama niya, si Brenda. Ngayon, ako. Kailan siya magiging adult? Tumayo si Sarah sa sofa nang galit na galit. Alam ko na kung ano ang nangyayari. Nagsiselos ka dahil hindi na lang ako sayo. Nagsiselos ka kay Mark. Ang akusasyon ay napaka-absurd na muntik nang tumawa si Eleonora. Sarah, hindi ako nagsiselos kay Mark. Pagod na ako sa pagiging libreng katulong niya. Alam mo ma, pumunta ka na sa stupid na biyahe mo. Aayusin namin ito nang wala ka. At kapag bumalik ka at naramdaman mong nag-iisa ka, huwag kang pupunta rito na umiiyak. Umalis si Sarah, isinara ang pinto nang malakas na umiling ang buong bahay. Tumayo si Eleonora sa gitna ng kanyang sala, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, sinabi niya ng eksakto ang iniisip niya at hindi nagwakas ang mundo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Inasahan ni Eleonora na makaramdam ng pagkakasala. Inasahan niya ang mga pagdududa, panghihinayang, ang maliit na boses sa loob na nagsasabi sa kanya na masyado siyang naging matigas kay Sarah. Pero hindi kailanman dumating ang boses na yon. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang dekada. Kapayapaan. Gumising siya tuwing umaga nang walang pagkabalisa sa pag-iisip kung anong problema ni Sarah ang kailangan niyang lutasin sa araw na iyon. Kumain siya ng breakfast ng tahimik, binasa ang dyaryo mula sa simula hanggang sa huli, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon dahil laging nagmamadali siya para lutasin ang ilang family emergency. Naglakad siya nang hindi nagmamadali sa parke. Pinagmamasdan ang mga detalye na hindi niya pinansin sa loob ng maraming taon. Ang mga kulay ng autumn sa mga puno, mga matatandang mag-asawa na nagpapakain ng mga pato, mga bata na naglalaro ng may kalayaan na nakalimutan niya na umiiral. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang damit para sa biyahe, tumunog ang doorbell. Inasahan niya na si Sarah ito. Marahil ay dumating para mag-sorry, marahil ay dumating para gumawa ng huling mapagmanipulang pagtatangka. Pero nang buksan niya ang pinto, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inasahan. Isang matandang Ginoo, elegante, na may mga bulaklak sa kanyang mga kamay. Ginang Eleonora. Oo, ako yon. Ang pangalan ko ay David,
Ako ang ama ni Emily, ang travel agent na nag-organisa ng biyahe ninyo sa Europe. Tiningnan siya ni Eleonora nang nalilito. Bakit ang ama ni Emily ay nasa kanyang pinto? Sinabi sa akin ni Emily ang tungkol sa inyo. Nagpatuloy si David nang may mainit na ngiti. Sinabi niya na isa kayong matapang na babae na magbiyahe ng mag-isa sa Europe sa unang pagkakataon. At ako, nagpaplano rin ako ng parehong biyahe, parehong date, halos parehong itinerary. Naramdaman ni Eleonora na namumula ang kanyang pisngi. At nagtataka ako kung gusto mo ng kasama, hindi para sa romance o anumang mapilit, mabilis niyang nilinaw, napansin ang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Para lang magkaroon ng isang tao na makakasalo mo sa pagkain paminsan-minsan, isang tao na kukuha ng litrato mo kapag nasa harap ka ng Leaning Tower of Pisa. Ito ay napaka hindi inaasahan, napakalabas sa lahat ng inilarawan niya para sa kanyang biyahe na hindi agad alam ni Eleonora kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang buwan, inilarawan niya ang biyaheng ito bilang kanyang deklarasyon ng kalayaan, ang kanyang sandali ng piniling pag-iisa. Pero nandoon ang lalaking ito, si David, nag-aalok sa kanya ng isang bagay na hindi niya isinasaalang-alang. Samahan ng walang obligasyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko ito inaasahan. Ipinakita sa akin ni Emily ang isang litrato ninyo noong nasa agency kayo. Hindi para pasukin ang privacy ninyo, nagmadali siyang ipaliwanag, kundi dahil sinabi ko sa kanya na umaasa akong makakilala ng mga interesting na tao sa biyahe. Sinabi niya sa akin, may ngiti kayong nagpapakita ng lakas at kalungkutan sa parehong oras. Ang paglalarawan na iyon ay nag-intriga sa akin. Tunay na tiningnan ni Eleonora si David sa unang pagkakataon. Siya ay marahil 75 na may maayos na silver hair, mabait na mga mata sa likod ng eleganteng salamin at isang posture na nagpapahiwatig ng dignidad ng walang kayabangan. Nakasuot siya ng brown wool sweater at well-pressed na pantalon. Hindi siya guwapo sa tradisyonal na paraan, pero may isang bagay sa kanya na nagpapalabas ng kalmado at respeto. Maaari ko bang itanong kung bakit kayo nagbiyahe ng mag-isa? Ang asawa ko ay namatay 2 taon na ang nakalipas, cancer. Sa huling taon ng kanyang sakit, nangako ako sa kanya na kung aalis siya bago ako, hindi ako mananatili sa bahay na naaawa sa sarili ko. Nangako ako sa kanya na magbiyahe ako, na makikita ko ang mga lugar, na mabubuhay ako para sa aming dalawa. Lumambot ang boses niya. Ito ang una kong malaking biyahe nang wala siya. Naramdaman ni Eleonora ang isang agarang koneksyon sa kanyang kwento. Pareho silang tumatakas sa mga version ng sarili nila na hindi na nila gustong maging. Pareho silang naghahanap na tuklasin ulit ang sarili nila sa malalayong lugar. At ano ang inaasahan mong makita sa Europe? Ngumiti si David. Umaasa akong makita ang lalaki na ako bago ako naging simpleng asawa ni Maria. Umaasa akong maalala kung ano ang gusto kong gawin kapag hindi ako nag-aalaga ng ibang tao. Ang mga salita ay tumunog sa puso ni Eleonora na parang mga kampana. Iyon mismo ang nararamdaman niya, pero hindi niya alam kung paano ipahayag. David, kailangan kong maging tapat sa iyo. Napakahalaga ng biyaheng ito sa akin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na gumagawa ako ng isang bagay ng lubusan para sa sarili ko. Hindi ko gustong ikompromiso ito ng mga romantic expectation. Naku, Ginang Eleonora, mahinahon siyang nag-interject. Hindi ko rin gusto ang mga komplikasyon. Gusto ko lang ang posibilidad na magbahagi ng isang intelligent conversation paminsan-minsan at magkaroon ng isang tao na magsasabi sa akin kung may pagkain ako sa aking mga ngipin pagkatapos kumain ng pasta sa Rome. Tumawa si Eleonora, isang tunay na tawa na nagulat sa sarili niya. Matagal na siyang hindi tumatawa ng ganyan, nang walang pag-aalinlangan, nang walang pag-aalala kung paano ito tumunog o kung appropriate ba ito. Alam mo, David, sa tingin ko, magugustuhan ko ang samahan na iyon. Seryoso? Seryoso, pero may isang kondisyon. Sabihin mo, bawat isa sa atin ay magbabayad ng sarili nating gastusin. Walang old-fashioned chivalry kung saan ang lalaki ay nakakaramdam ng obligasyon na bayaran ng lahat.
May sarili akong pera at gusto kong gamitin ito. Ngumiti si David ng mas malawak. Ginang Eleonora, sa tingin ko, magkakasundo tayo ng napakahusay. Ibinigay niya sa kanya ang mga bulaklak, puti at dilaw na daisy, simple at maganda at umalis. Hindi muna ibinigay ang kanyang card na may numero ng telepono at ang mga detalye ng kanyang hotel sa Madrid. Pagkatapos niyang umalis, tumayo si Eleonora na may hawak na mga bulaklak. Nakaramdam na parang isang teenager, hindi dahil si David ay isang romantic interest, masyado pa ring maaga para isipin niyon, kundi dahil may nakakita ng isang bagay na higit pa sa kanya kaysa sa isang kapaki-pakinabang na ina o isang available na lola. May nakakita ng isang interesting na babae. Inilagay niya ang mga bulaklak sa isang vase at inilagay ang mga ito sa lamesa ng kusina. Bukas, nasa eroplano siya patungong Madrid, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, hindi niya alam kung ano mismo ang aasahan. Ang kawalan ng katiyakan na minsan ay ikinatakot niya, ngayon ay nagpapalakas ng loob niya. Nagring ang telepono, si Sarah ito. "Ma, bukas ang flight mo, di ba?" "Oo, bukas." May mahabang pause. "Ma, ako? Ayokong umalis ka na galit sa akin." "Hindi ako aalis na galit, Sarah. Aalis ako na malaya. Maaari ba tayong mag-usap pagbalik mo? Maaari tayong mag-usap kapag handa ka na talagang makinig." Isa pang pause. "Mahal kita, Ma." "Mahal din kita, Sarah. Pero hindi ko na ulit ikalilito ang pag-ibig sa walang limitasyong availability." Pagkatapos ibaba ang telepono, inihanda ni Eleonora ang kanyang huling hapunan sa bahay bago ang biyahe. Walang masalimuot, simpleng sopas lang at salad. Kumain siya ng dahan-dahan, tinatamasa ang bawat kagat, alam na bukas ay kakain siya sa Madrid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, mayroon siyang isang bagay na lubusan sa kanya. Isang kinabukasan na puno ng mga posibilidad. 3 linggo pagkatapos, nakaupo si Eleonora sa isang maliit na terasa na nakatingin sa Mediterranean sa Barcelona na may isang tasa ng cafe con leche na eksaktong ang lasa ay gaya ng pinangarap niya. Ang huling araw ng Mediterranean ay humahaplos sa kanyang mukha habang nagsusulat siya sa isang bagong journal na binili niya sa Madrid, isang bagay na hindi niya ginawa mula noong siya ay teenager. Araw 21 na sa Europe, isinulat niya sa maingat na sulat kamay. "Ngayon, naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Ang kaligayahan ay hindi isang prize na natatanggap mo pagkatapos ng mga taon ng sakripisyo. Ang kaligayahan ay isang pagpipilian na ginagawa mo araw-araw." Lumapit si David na may 2 ice cream, isang lemon para sa kanya at isang chocolate para sa kanya. Sa loob ng 3 linggo, nagkaroon sila ng madali at komportableng pagkakaibigan. Siya ay isang perpektong kasama sa pagbiyahe. Cultured ng walang kayabangan, nakakatawa ng hindi clown, attentive ng hindi mapilit. Naglakad sila ng magkasama sa Prado Museum, nawala ng magkasama sa mga kalye ng Rome. Tumawa sila ng magkasama nang sinubukan niyang magsalita ng Italian ng may Spanish accent at nauwi sa paghiling ng sapatos na may keso sa halip na pasta na may keso. "Nagsusulat ng iyong memoir?" tanong ni David, umupo sa silya sa tabi niya. "Nagsusulat ng bago kong kwento," sagot ni Eleonora. Ang nagsisimula sa 72. Ang kanyang telepono ay nagring ng ilang beses sa biyahe. Mga mensahe mula kay Sarah, ang ilan ay desperado, ang iba ay galit, ang iba ay mapagmanipula. Ang mga unang araw, binasa niya ang lahat, nakaramdam ng kirot ng pagkakasala. Pero unti-unti, nagkaroon siya ng bagong perspective. Ang mga problema ni Sarah ay hindi na mga emerhensya na kailangan niyang lutasin. Ang mga ito ay mga aral na kailangang matutunan ni Sarah. Ang huling mensahe na binasa niya, ipinadala 2 araw na ang nakalipas, ay iba. "Ma, kailangan naming i-cancel ang Noche Buena. Nag-away kami ni Mark tungkol sa kung sino ang mag-aasikaso ng lahat. Sa huli, nagpasya kami na hindi pa kami handa na mag-organisa ng isang bagay na ganoon kalaki. Dismayado ang mga magulang niya sa amin. Hindi sa iyo. Sa tingin ko, mas naiintindihan ko na kung bakit ka umalis. Sana, ayos ka." Binasa ni Eleonora ang mensahe,
ng 3 beses. Wala siyang naramdaman na tagumpay o kasiyahan, simpleng tahimik na kumpirmasyon lang na gumawa siya ng tamang desisyon. Natututo si Sarah marahil sa unang pagkakataon sa kanyang adult na buhay na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan at na hindi laging may ibang tao na lulutas ng kanyang mga problema. Ano ang iniisip mo? Tanong ni David, napansin ang kanyang malalim na pag-iisip. Nasa loob ng 70 taon, naniwala ako na ang halaga ko bilang isang tao ay nakasalalay sa kung gaano ako ka-useful sa iba. Naniwala ako na ang pag-ibig ay kinikita sa pamamagitan ng pagiging indispensable. At ngayon alam ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang kitain. Umiiral lang ito o hindi. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi nawawala kapag tumigil ka na sa pagiging useful. Tumango si David. Sa loob ng 3 linggo, nagbahagi sila ng maraming malalim na pag-uusap. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga taon na ginugol niya sa pag-aalaga kay Maria, kung paano niya unti-unting nawala ang kanyang individual na identity sa proseso ng pagiging perpektong asawa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa 30 taon ng pagiging perpektong ina hanggang sa napagtanto niya na ang perfection ay ginawa siyang hindi nakikita bilang isang tao. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Sabi ni Eleonora. Sa buong biyaheng ito, hindi ako nagluto ng ni isang pagkain para sa ibang tao at hindi ko ito namimiss. Naisip ko na mamimiss ko ito, pero hindi. Ano ang namimiss mo? Namimiss ko ang version ng sarili ko na umiral bago ako naging maternal function. Ang babae na nagbabasa ng mga libro para sa kasiyahan, na may sariling opinyon tungkol sa mga pelikula, na nangangarap na magbiyahe. Ang babae na iyon ay natutulog sa loob ng 30 taon pero hindi siya patay. Nagsimulang lumubog ang araw sa Mediterranean, pininturahan ang kalangitan ng mga kulay na walang pangalan. Bukas, ang kanyang huling araw sa Europe bago umuwi. Pero ang tahanan ay hindi na tumunog na parang isang bilangguan. Ito ay tumunog na parang isang lugar kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pagiging babae na natuklasan niya ulit sa biyaheng ito. David, maaari ba akong mag-amin sa iyo? Siyempre. Noong bata pa ako, bago ako nagpakasal, gusto kong maging guro sa art. Hindi ko kailanman sinabi sa sinuman dahil parang isang silly dream ito. Pagkatapos kong magpakasal, pagkatapos ipanganak si Sarah, pagkatapos mamatay ni Roberto, laging may mga dahilan para ipagpaliban ang pangarap na yon. At ngayon sa tingin ko, hindi pa huli ang 72 taon para maging kung sino ako laging gusto. Ngumiti si David. Alam mo, may confession din ako. Laging gusto kong matuto tumugtog ng piano. Sabi ni Maria, masyado na kaming matanda para matuto ng mga bagong bagay. Ano ang plano mong gawin tungkol doon? Sa tingin ko, bibili ako ng piano. Tumawa sila ng magkasama. Ang tawa ng 2 tao na natuklasan na ang buhay ay hindi nagtatapos kapag ikaw ay naging 70. Na marahil sa isang kakaibang paraan, nagsisimula pa lang ito. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Eleonora sa kanyang hotel room, nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng Barcelona. Bukas, babalik siya sa bahay pero hindi bilang ang parehong babae na umalis. Babalik siya bilang si Eleonora, hindi bilang nanay ni Sarah o dating katulong ni Mark. Babalik siya bilang isang babae na natuto na ang pagsasabi ng hindi ay hindi selfishness. Ito ay survival. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Tia Beatriz. Kumusta ang bagong Eleonora? Sumagot siya. Ang bagong Eleonora ay natututo na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, sa eroplano pabalik, habang pinapanood niya ang Europe na nawawala sa ilalim ng mga ulap, sumulat si Eleonora sa kanyang journal. Ngayon, hindi ko kailangan ng permiso para mabuhay. Ngayon, alam ko na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa. Hinihingi ito. Ngayon, naiintindihan ko na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng gusto mo, kundi ang hindi paggawa ng hindi mo gusto. At bukas, kapag lumapag ako sa bahay, sisimulan ko ang natitirang bahagi ng buhay ko. Isinara niya ang journal at sumandal sa kanyang upuan.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 70 taon, ang kinabukasan ay lubusan sa kanya. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglaya. At naramdaman ito na eksaktong parang lumilipad. 6 na buwan pagkatapos ng aking pagbabalik mula sa Europe, nakaupo ako rito sa aking bagong art studio na may mga kamay na may mantsa ng acrylic paint at isang puso na mas magaan kaysa sa loob ng ilang dekada. Hindi ko inakala na sa edad na 73, matututo akong maghalo ng mga kulay at tuklasin na mayroon akong natural na talento sa pagpipinta ng mga landscape. Iba ang pakiramdam ng bahay ngayon. Hindi na ito isang lugar kung saan ako naghihintay ng mga desperadong tawag o hindi inaasahang pagbisita na humihingi ng pabor. Ito ang aking sanctuary, ang aking espasyo kung saan ang bawat bagay ay kung saan ko gusto ito at ang bawat desisyon ay akin. Ang katahimikan ay hindi na ako tinatakot. Inaakap ako nito. Nag-uusap kami ni Sarah ngayon, pero iba. Sa una, mahirap. May mga luha, mga paninisi, mga akusasyon sa isa't isa. Pero may nagbago nang tumigil ako sa pagtatanggol sa sarili ko at simpleng pinanatili ang aking mga limitasyon. Kailangan niyang matuto na makipag-ugnayan sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang resource. Nag-aaral pa rin siya, pero may progreso. Nagtatanong siya kung kumusta ako bago sabihin ang kanyang mga problema. Iniiimbita niya ako para mag-lunch nang hindi inaasahan na ako ang magbabayad ng bill. Ang mga ito ay maliliit na pagbabago, pero makabuluhan. Si Mark. Well, si Mark ay Mark pa rin, pero hindi na siya ang problema ko. Unti-unting natututo si Sarah na ang mga problema ng kanyang asawa ay responsibilidad ng kanyang asawa, hindi ng kanyang biyenan. Ito ay naging isang magastos na aral para sa kanya, pero kailangan. Bumisita si David sa akin minsan sa isang linggo. Umiinom kami ng tsaa, nagbabahagi ng mga kwento mula sa aming mga klase. Talaga namang bumili siya ng piano at nag-aaral tumugtog ng chop. At paminsan-minsan, pumupunta kami sa sinehan na parang dalawang magkaibigan na nag-e-enjoy sa isa't isa nang walang komplikadong expectation. Hindi ko alam kung balang araw ay magiging isang bagay na higit pa ito. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang kawalan ng katiyakan na iyon ay nakakatuwa sa halip na nakakabalisa. Natutunan ko na ang self-love ay hindi selfishness. Ito ay emotional na survival. Sa loob ng maraming taon, nalito ko ang sakripisyo sa pag-ibig. Iniisip na kung mas marami akong ibibigay, mas mamahalin ako. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay namumulaklak kapag ang dalawang tao ay nagre-respeto sa isa't isa ng sapat para mapanatili ang kanilang individuality. Lumaki ang bank account ko. Kapag tumigil ka na sa pagiging family bank, hindi ka panipaniwala kung gaano karaming pera ang naiipon mo. Ginamit ko ang ilan sa mga savings na yon para i-remodel ang aking bahay, para sa aking mga klase sa pagpipinta, para sa maliliit na luho na itinuturing kong hindi kailangan. Isang buwanang massage, mga bagong libro, mga sariwang bulaklak para sa aking lamesa. Mga bagay na nagpaparamdam sa bawat araw na parang isang selebrasyon ng pagiging buhay. Ang pinakanakakagulat ay ang pagtuklas na hindi nakikita. Simpleng tumigil lang ako sa pagtingin sa sarili ko. Nang magsimula akong pahalagahan ang sarili ko, ang iba ay nagsimula ring gawin ito. Iba ang pagbati sa akin ng aking mga kapitbahay. Ang butcher ay nagtatanong sa akin tungkol sa aking mga pintura. Ang librarian ay nagtatabi ng mga artbook, lalo na para sa akin. Natutunan ko na ang pagtatatag ng mga limitasyon ay hindi sumisira sa mga relasyon. Pinapabuti lang nito ang mga ito o inaalis ang mga ito, at ang dalawang kinalabasan ay mabuti. Ang mga relasyon na bumubuti ay nagiging mas authentic. Ang mga inaalis ay marahil ay hindi sulit panatilihin. Minsan, nakakaramdam ako ng kalungkutan para sa mga nawawalang taon. Para sa babae na ako na naniwala sa sarili niya na indispensable samantalang sa katotohanan siya ay interchangeable. Pero ang kalungkutan na iyon ay hindi na ako pinaparalisa. Tinatanggap ko ito, inaakap ko ito, at pagkatapos ay pinapakawalan ko ito. Ang nakaraan ay nagturo sa akin, ang kasalukuyan ay sa akin.
Tinitingnan ko ang aking mga kamay habang isinusulat ko ito. Mga kamay na nagluto ng libu-libong pagkain para sa mga taong nagbaliwala sa kanila. Mga kamay na naglinis ng mga kalat na hindi ko ginawa. Mga kamay na pumirma ng mga tseke para sa pangarap ng iba. Ngayon, ang parehong mga kamay na ito ay lumilikha ng art, nagsusulat ng sarili nilang mga iniisip, pumapalakpak sa personal na mga achievement. Ang babae na sumakay sa eroplanong iyon patungong Madrid ay isang retired na katulong na nakalimutan ang sarili niyang pangalan. Ang babae na bumalik ay si Eleonora, artist, traveler, kaibigan, isang kumpletong babae na hindi kailangan ng sinuman na approval para i-validate ang kanyang existence. Gumigising pa rin ako tuwing umaga nang hindi alam kung ano mismo ang dala ng araw. Pero ngayon, ang kawalan ng katiyakan na yon ay exciting, hindi nakakatakot, dahil sa wakas ay natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat, na karapat-dapat akong isulat ang sarili kong kwento at na hindi kailanman huli ang lahat para baguhin ang katapusan. Kung nag-enjoy kayo sa kwento ko, maaari ninyo akong suportahan sa pagpapadala ng super thanks para makasulat pa ako ng mas maraming kwento na tulad nito. Maraming salamat ng maaga. Kayo naman? Ano ang gagawin ninyo sa sitwasyon ng taong ito? Gustong-gusto kong marinig ang inyong mga iniisip, kaya i-drop ninyo ang mga ito sa mga comment. Laging curious akong malaman kung ano ang iniisip ninyo. At ipaalam ninyo sa akin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong makarinig ng mas maraming kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Marami pang naghihintay para sa inyo. Mahigpit na yakap at kita-kits sa susunod.